Welcome sa channel na ito, kung saan niluluwalhati natin si Jesus na Kristo. Ang lahat ng mga banal na kasulatan sa pag-aaral na ito ay mula sa Aramaic Biblia ay isinulat sa simpleng Ingles at kung hindi man ay binanggit. Dahil naghahanda kami ng mga pag-aaral sa maraming wika, maaari kaming gumamit ng pagsasalin ng Biblia sa wika ng bansang iyon. Kung pipiliin mo, gamitin ang pagsasalin na iyong pinili sa iyong sariling wika upang ihambing ang mga banal na kasulatan sa mga pag-aaral na ito. Ipinakita namin ang lahat ng mga banal na kasulatan na ginamit sa pag-aaral na ito bago matapos ang video na ito. Kung ikaw ay isang Kristiyano na nanonood ng channel na ito, hinihiling ko sa iyo na gawin ang mga sumusunod. Maglaan ng ilang segundo ng iyong oras upang mag-subscribe at i-like ang mga pag-aaral upang ipakita ang suporta para sa channel na kung paano ka iniligtas ni Yeshua na Kristo at binago ang iyong buhay. Ang iyong patuto ay magpapala sa ibang nagbabasa nito, maniwala ka. Narito ginagawa namin ang aming makakaya upang ibahagi ang ebanghelyo ni Yeshua na Kristo sa hindi bababa sa 20 pangunahing wika. Sa halos bawat video mula sa sandaling ito ay ibabahagi natin sa pamamagitan ng Biblia na si Yeshua na Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Ang aming misyon ay gawin kang isang matalinong alagad ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeshua na Kristo. Ibinabahagi namin sa iyo ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Kasabay nito ay binabalaan ko kayo tungkol sa mga doktrinang salungat sa salita ng Diyos. Ituturo namin sa iyo ang tungkol sa mga individual, mga grupo o paniniwala na aming pinaniniwalaan ay salungat sa salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng matinding panlilinlang kaya mahalaga na ang ating pundasyon ay ang salita ng Diyos at tayo ay akayin ng banal na espiritu upang maging mga alagad na nais ni Yeshua na Kristo na maging tayo. Mateo 28 versikulo 11 hanggang 20 Filipino Standard Version. 11 Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20 At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Oo, sinabi niya. Sinabi ni Jesus na Kristo na siya ay Diyos. Ito ay napakalinaw na nakasulat sa salita ng Diyos ngunit iniisip ng mga tao na ang kanilang mga opinyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita ng direkta mula kay Jesus na Kristo. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus na Kristo. Mula sa Aramaic Biblia sa simpleng Ingles. Pahayag 21 versikulo 6 hanggang 8 At sinabi niya sa akin, natapos na sila. Ako si Alp at ako si Tao, ang pinagmulan at ang katuparan. Ibibigay ko ang nauuhaw mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. At siya na nagwagi ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit sa mga mahiyain, sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama, sa mga nadungisan, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga mapakiapad, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa nagninangas na lawan ng apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Basahin mo ulit. Ito ang sinabi ni Jesus na Kristo. Ako ang magiging Diyos niya at siya ang magiging anak ko. Luwalhati sa Diyos. Sapat na ang sinabi. Walang nilikha na may mas mataas na patuto kaysa sa Diyos mismo na si Yeshua na Kristo. Higit pa rito, ipinakikita niya sa atin ang kanyang kawalang hanggan kapag sinabi niyang siya ang pinagmulan at ang katuparan. Si Yeshua na Kristo ang pinagmulan at katuparan ng infinity. Pag-aaralan natin dito sa malapit na hinaharap kung paano si Yeshua na Kristo ang Diyos na walang hanggan. Ang mga hindi mananampalataya ay walang pananampalataya sa Diyos dahil hindi sila naniniwala na anumang bagay ay imposible para sa Diyos na gawin. Ang Diyos ay narito sa anyong tao mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Ang Espiritu ng Diyos ay nagkatawang tao na kilala natin bilang si Jesus na Kristo.
Ang imposible para sa tao ay hindi imposible para sa Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa nasusulat na si Jesus na Kristo ang nagsalita, malaki ang posibilidad na hindi ka sa Kanya. Nakasulat sa Juan 10 mula 26 hanggang 28 Filipino Standard Version. 26 ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. 28 binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Kung nagsimula ka bilang isang Kristiyano at ngayon ay bahagi ng mga grupo na hindi naniniwala na si Jesus na Kristo ay hindi Diyos na nahayag sa laman, pagkatapos ay tinalikuran mo si Jesus na Kristo. Gaya ng nasusulat sa kasulatan, maaari mong ituring na ikaw ay isang apostata. Ito ay matatagpuan sa Juan 6 na bersikulo 64 hanggang 66. Filipino Standard Version. 64 subalit may ilan sa inyo na hindi naniniwala. Sapagkat alam na ni Jesus sa simula pa lamang ang mga hindi naniniwala, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. 65 at sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ito ng Ama. 66 pagkatapos nito marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Luwalhati sa Diyos. Dahil sa kasabihang ito, marami sa Kanyang mga alagad ang nagsiuwi at hindi sumama sa Kanya. Pansinin ang bilang na 666 sa talata na magkakaugnay kapag nakita mo ang Kabanata 6 at talata 66. Tingnan kung ano ang sinasabi ng mga banal na kasulatan na ang mga taong ito ay lumakad na kasama ni Jesus na Kristo ngunit dahil hindi sila naniwala sa Kanyang mga salita kaya hindi na sila lumakad na kasama niya. Kapansin-pansin na ang isang apostata ay maaaring may ugnay sa sistema ng halimaw dahil binanggit ang mga apostata sa Kabanata 6 na bersikulo 66. Gayun din, ang lahat ng hindi naniniwala sa mga salita ni Jesus na Kristo ay hindi nakakaalam na sa oras ng kanilang paghatol ay ang mga salita ni Jesus na Kristo ang hahatol sa kanila. Juan 12 verse 48. Filipino Standard Version. 48 may hukom na hahatol sa sinumang nagbabaliwala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Kung nabiyayaan ka ng turong ito at nagustuhan mo ang video na ito at mangyaring mag-subscribe at ilike ang mga pag-aaral sa channel na ito. Kung ang banal na espiritu ay umakay sa iyo upang maniwala kay Jesus na Kristo, kung gayon ay huwag mag-aksaya ng oras at tanggapin si Jesus na Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kapag mas nakikinig ka sa salita ng Diyos, mas magkakaroon ka ng pananampalataya. Para sa mga hindi sa Diyos tumalikod sila sa salita ng Diyos. Para sa mga sa Diyos, nakikinig sila sa salita ng Diyos. Juan 8 bersikulo 47. Filipino Standard Version. 47 ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay dahil hindi kayo nagmula sa Diyos. Sa mahihirap na panahong ito, hayaang bigyan ka ni Jesus na Kristo ng kapahingahan at kapayapaan dahil alam mong ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanyang mga kamay at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin si Jesus na Kristo bilang iyong Diyos, ipaalam sa amin at malugod kaming magdarasal kasama mo para sa kaligtasan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.